That's not what's supposed to happen. Reasonable force ang tawag doon. Matanda, gaganunin mo. Kahit ano pang pangyayari dyan. You are a policeman. You should employ reasonable force. May force continuum. Merong manual na sinusunod. Hindi dapat ganyan ang reaksyon ng ating kapulisan. He is being given due process. He's being given due process. The case is being investigated by the IMIS. Tuloy-tuloy lang. He will be heard. There's a 6-member panel of commissioners. Pinanindigan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang naging pagharap sa media ni Corporal Simeon Suan, ang pulis na nasangkot sa viral na pag-aresto sa isang senior citizen sa Taguig City. Sa gitna ng mga puna na tila isinapubliko agad ang kaso bago matapos ang investigasyon, sinabi ng NAPOLCOM na tungkulin nilang ipaalam sa publiko ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno laban sa mga pulis na inaakusahan ng pang-aabuso. Si Aaron Rojas magbabalita. Nanindigan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa desisyon nitong iharap sa publiko si Corporal Simeon Suan matapos mag-viral ang video ng umano'y marahas na pag-aresto nito sa isang 76 years old na senior citizen. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan, hindi maaring manahimik ang gobyerno sa isang insidenteng nakita na ng buong bansa. We need to win the trust of the people every single day. Hindi mo pwedeng in the cloud of darkness. Alam ng buong Pilipinas na nangyari yun. Tapos in the cloud of darkness natin re-resolve. The people need to know. Iginit ni Calinisan na responsibilidad ng NAPOLCOM na tiyaking may pananagutan ang mga pulis na nasasangkot sa mga kontrobersyal na insidente. Aniya, mahalagang malaman ng publiko na may aksyong ginawa ang pamahalaan sa mga ganitong kaso. Tayo po nagtatawag kung sinong dapat imbestigahan. And it is our job to inform the general public na meron pong ganitong nangyari at inaaksyonan po ng gobyerno. Kasunod ito ng kontrobersyal na pagharap ni Suan sa media kung saan sa halip na direktang humingi ng paumanhin, kinestyon nito ang ilang opisyal ng NAPOLCOM. Inakusahan din niya si Calinisan na umano'y nagpapapogi sa media at iginiit na hindi nakita ng publiko ang buong pangyayari. Ngunit ayon kay Calinisan, nakita na ng kanilang tanggapan ang kabuuang video ng insidente. Aniya, nananatiling hindi katanggap-tanggap ang ginamit na puwersa laban sa matandang lalaki. That's not what's supposed to happen. Reasonable force ang tawag doon. Matanda, gaganunin mo. Kahit ano pang pangyayari dyan. You are a policeman. You should employ reasonable force. May force continuum. Merong manual na sinusunod. Hindi dapat ganyan ang reaksyon ng ating kapulisan. Nilinaw rin ni Calinisan na hindi nangangahulugan na paghusga ang pagpapaharap kay Suan sa media. Aniya, nagpapatuloy pa rin ang formal na investigasyon at mabibigyan ito ng buong pagkakataong maipagtanggol ang sarili. He is being given due process. He's being given due process. The case is being investigated by the IMIS. Tuloy-tuloy lang. He will be heard. There's a 6-member panel of commissioners. Samantala, nagpapatuloy ang pagsusuri ng NAPOLCOM sa record ni Suan habang hinihintay ang resulta ng mga kasong administratibo at kriminal na isinampa laban sa kanya. Para sa komisyon, mahalagang mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Ngunit kasabay nito, dapat ding mapanatili ang tiwala ng publiko sa kapulisan at sa sistema ng hustisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Arestado ng National Bureau of Investigation ang 26 na empleyado ng isang collection agency matapos umano nilang gamitin ang pangalan ng mga ahensya ng gobyerno, fake legal threats at mga larawan ng pulis at sundalo upang takutin ang mga nangungutang na magbayad. Si Cherry Light magbabalita. Matapos ang halos 6 na buwang surveillance, sinalakay ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation, Special Action Unit o NBI-SAU ang opisina ng isang collection agency sa Quezon Avenue, Quezon City noong Hunyo 1 sa pagpapatupad ng cyber warrant. Sinuri ng mga otoridad ang mga computer, cellphone, server at iba pang digital equipment na ginagamit sa operasyon ng kumpanya. Dito umano natuklasan ang mga script, text message
at online communications na nagpapanggap na nagmumula sa mga ahensya ng gobyerno at law enforcement agencies. May nakita rin umanong mga larawan ng pulis at sundalo na ipinapadala sa mga nangungutang bilang pananakot. Kabilang din sa mga natuklasan ang paggamit ng VoIP systems, mass mailing applications at text blasting equipment para sa malawakang collection activities. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, patuloy nilang binabantayan ang mga krimeng gumagamit ng teknolohiya at social media upang manloko at manakot ng mga mamamayan. Ang message dito, talagang lahat ng criminalities using the social media or the cyberspace na crimes na gagawin, minomonitor namin. Ayon sa NBI, mahigit 20 taon nang nag-ooperate ang collection agency at may halos 300 empleyado. Gayunman, 26 lamang ang kinasuhan matapos silang maabutang gumagamit umano ng mga naturang script at mensahes sa mismong operasyon ng kumpanya. Sir, sila lang po yung initially na charge by reason of the fact na sila lang yung positive during the on-site examination. So during the read po, sila yung nakitaan ng script saka ng messages po. Nilinaw naman ng NBI na may lehitimong collection business ang kumpanya, ngunit may bahagi umano ng operasyon nito na gumagamit ng iligal na pamamaraan. The background of this collection agency, it has also a legitimate operation. So when it comes to its legitimate operation, they also go to the residence of the borrower for legitimate collection. Naharap ngayon ang mga respondent sa mga kasong computer-related forgery, misuse of devices at usurpation of authority. Patuloy namang inaalam ng NBI kung ilan ang kabuang bilang ng mga naging biktima ng umano'y online harassment at pananakot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.